Sa likod ng masigla at abalang mga kalsada sa Jensan, may mga taong naglalakad na may mabigat na pasanin sa kanilang mga balikat. Sila ang mga taong patuloy na lumalaban sa hamon ng kahirapan sa araw-araw na buhay. Tuklasin natin ang mga kwento ng mga individual na nanglilimos o tinatawag na street beggar sa Jensan at ang pagpapatupad ng Anti-Mendicancy Ordinance ng pamahalaang lokal. Madalas makita ang mga nanlilimos sa mga matataong lugar o di naman kaya sa mga kalsada. Sa kahabaan ng Santiago Boulevard, dito ko naabutan si Tatay Romy. Di nito tunay na pangalan. Mag-iisang buwan pa lamang daw ito nang magsimula itong manglimos sa kalsada. Pagkain, padala sa anak ko sa Basilan. Gusto ko manglimos ako. Gusto ko pagkain pera. Hindi ako makiktrabaho ba? Masak ako. Tinda-tinda. Hindi ako marunong magtinda. Sinasabihan ko na umalis ako. Nang bawal na manglimos. Na, matulog na ako sa bahay. Mga yun na sa tindahan. Mga sayon, mga pagkain, biskuit, ang magbigay. Nang hindi magbigay na, 300. na pagkain. Pagkain, binibili mo agad. Pagbili pagkain, pizza, panuntik kahoy, kanin, bigas. Tangkong araw, 1,000 na pinadala sa anak ko sa Basilan. Pinadala mo din. Sa Basilan. Nag-iipon ka. Nag-iipon ka 1,000 tangkong araw. 4 ang anak ni Tatay Romy na nasa Basilan. Tanging ang kanyang may bahay lang ang kasama nito dito sa Jensan. Wala na umano itong alam na ibang mapagkakakitaan bukod sa panglilimos. Nabata sa Basilan. Ba't taga-Basilan ka? Oo. Anong ginagawa mo sa Basilan? Hindi, mga will. Mga? Mga will. Mamingit. Mamingwit. Oo. Isda. Oo. Na wala na kami mamingit. Napabot na mo. Mamatay na ama ko. Biuno, sinabusayap. Dabi abusayap. Dabi abusayap. Hirap. Na, mabuno ama ko. Makapain pambut. Na wala na pambut namin. Ang kanak ko dito na. Tinungo ko naman ang mataong lugar ng pampublikong pamilihan sa Jensan. Dito ko nakilala si Lolo Wanding. Hindi rin ito tunay na pangalan. Mahigit 1 dekada na umano itong nanlilimos at ito na ang kanilang ikinabubuhay. Ano ko sa tao. Ngayon lang po, ipakita ko lang sa tao basta amo na susingin ko sa imo basta maluoy, taga-anak ko, di maluoy ko lang sa ako. Aling mo sa bangga, patumod, pakadian, patumod ko sa bato. Palinis na lang ang panikamo. Ay di ko na tumayak siya basta kaabot ko din si Presidente Marcos pa. Marcos, Siguro sa mga 60 ako. 60? So 13 years? Kapaglimos ka na? Hindi na umano kayang maghanap ng trabaho ni Lolo Wanding. Dala na rin ang katandaan at dahil mayroon din itong kapansanan. Yun na nga, naniro ko sa dinamita, kaya nga sinusukan ako. Siling ang misis ko, tumigil ka na dyan para hindi ka namatay. Tumingin tayo sa paringkamot mo, basta makakain. Siling ko sa iya, sa Jensan, sa Magbuhay. Lugay-lugay na ako. Kaabot ako din si Presidente Marcos pa. Sa mga kalsada naman sa harap ng mall sa Jensan ko natuntun si Aling Dayda. Pumanaw na ang mister nito, kaya mag-isa na lang nitong binubuhay ang kanyang mga anak. Dito man sa kwan, sa pamalisam sa mga lugar. Kung makaabot ko dito sa Jensan, kaya nikuha ko sa kong mama kung magwalang tim. Kaya naninga man sa akwa, kaya lugar na ko dito sa Malaysia. Kami yun na ko dito, kumakat na ko dito sa Jensan. Dito ko sa tinood, di ko mga ayodin lang sa Jensan. Magsurto sa mga saan, nakasakit akong lugar. Katong taon na di ako sa mga ibot, di lang ako sa Jensan. Sa mga lugar sa Malaysia, sa tinood, magbus ko plato, tabaw ko, magrabandera ko, dito sa Malaysia. Bagamat alam ni Aling Dayda na bawal ang ginagawa nila, ngunit wala rin daw itong magawa kundi kumapit pa rin sa sistemang kanilang nakasanayan, ang panglilimos. Kabalo ko, punsaw na ako, makapangal lang mo. Naka-testing na ba ka? Makamugin ako? Or dala sa ipalit sa ibalay? Oo, sumay dakop mi, sa ngayon, yata mo sa balay, dahil sa dabangan, pero di yapon.
Nag-ikot-ikot ako sa ilang pampublikong lugar sa Jansan at inalam kung may mga nagbibigay pa rin ba ng limos sa mga pulube sa kabila ng ipinapatupad na anti-mendicancy ordinance sa lungsod. Ako pili lang pa pod ako ang ginatagaan. Kanang naalang yung mga ilang pangkaon. Usahay, pero kay balaod pa, hindi nila siya makahatag kay. Pagka may sobra. Pero pag wala talaga, ay kumakain. Karamihan dyan, mga senior na. Yung mga may edad agad. Anywhere, lalo na pag coming ang Christmas, month of October, November. Tapos marami dito sa gilid, sa may plaza. Gikan din sa pagkasing-kasing, muhatag batao dili. Kung natay kahatag, alimbawa, kung diskan ako, pamilyado man po ko, kung sa'yo muhatag po ako kay tatay, dili yun malikaya. Nasa itong kasing-kasing. Ang Ordinance No. 9 Series of 2017 o ang Anti-Mendicancy Ordinance ng Jansan ay naglalayong maprotektahan ang kaligtasan at kabuhayan ng ating mga mamamayan laban sa mga mapanamantala at ginagamit ang mga bata na nanghihingi para sa kanilang pansariling kapakanan. Isinusulong rin ng ordinansang ito ang bawat individual na magpursige para sa mas magandang tungkulin sa buhay sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap. Actually, perennial problem ng street begging, no? Not only in city of General Santos, but the entire Philippines. Yan ang number one problema talaga. And we cannot address that by arresting our street children kasi that is against the law. So what the very fundamental or the fundamental foundation or the fundamental resolution of street begging is for the apprehension of those persons who are giving. You know, yes, of course, I understand charity, giving money to our needy generals. Being a charitable person, you have to address the problem, not by simply giving or doing away your money, but to tell those beggars that they have to do something for them to live. Yan ang aspeto talaga doon. And besides, when you are always giving or doling out your money, you are not teaching them to work. Ngunit sa ilang taong pagpapatupad ng ordinansa, bakit tila mayroon pa ring mga nakikitang nanlilimo sa kalsada? Bakit nga ba bumabalik pa rin ang mga ito upang manghingi ng kakarampot na barya? Sa harap ng isang mall sa Jansan, dito ko naman nakilala si Aling Maria. Hindi lang siya mag-isang nanglilimos dahil kasama pa nito ang kanyang 2 anak at 2 apo. Mao na sir, mga yubi. Kaya sa tinuod na akong bana, managat. Kunya ang managat, akong bana. Kung usahay na wala. Mauto, kung wala, kulang sa income, mauto mga yubi. Kaya kulang ikot sa mga bata pagkaon ba. Tinanong ko si Aling Maria kung may nag-aaral pa ba sa kanyang mga anak. Ay, akong mga anak, wala na eskwela akong mga anak. Oh, wala na. Yung pagganay, yung isa, sa eskwela akong anak niya, wala pa siya asawa. Isa na lang, eskwela. Oo, isa lang. Ano ko ba? Naman diri. Nga maubal sa ako, Nang tanungin ko ang 12 taong gulang na anak ni Aling Maria na si alias Mikay kung gusto nitong bumalik sa pag-aaral, sambit nito'y oo. Nang tanungin ko naman kung ano ang pangarap nito, sa murang kaisipan, simple lang ang kanyang sagot, maging isang labandera. Nawala pa mga pagkain. Pero ikaw, okay lang sa'yo maghanapang ka kay mama. Oo, okay lang. Maglaba. Maglaba. Kasi papa ni mo, asa ni si papa ni mo? Naglaba. Sa mura at inosenteng edad ni Mikay at dahil sa grade 2 lang ang tinapos nito ay wala na itong hangad, kundi makatulong sa kanyang pamilya. 200 o 300 pesos umano ang kinikita nilang mag-ina sa isang buong araw na panglilimos. Ang mga kabataan gaya ni Mikay ay prioridad ng City Social Welfare and Development Office Jansan. Sila ang lead enforcers ng Anti-Mendicancy Ordinance sa lungsod. Yes, initially we have more or less 58 reported cases of mendicancy. What we can give you is only the data kung ilan, but cannot give you kung their age brackets. But definitely mostly minors. Sa ngayon, ang ginagawa natin ay
nire-rescue natin sila at or kinukuha natin sila from the streets and binibigyan natin sila ng temporary shelter, 24-hour safekeeping sa ating crisis center for children, and we provide psychosocial intervention. Base sa tala ng CSWDO Jensan, mayroon silang reported na 20 batang nanlilimos noong taong 2019, bahagyang bumaba ang bilang nito sa taong 2020 at tumaas naman ang bilang sa taong 2021 hanggang 2022. Karamihan sa mga ito ay may edad 7 hanggang 17 taong gulang. Karamihan din sa mga batang nanlilimos ay mga Badyaw at Bisaya. Pinakamarami naman ang mga residente mula sa Barangay Labangal, Dadiangas West, Barangay Bawing, Lagaw at Barangay Bula. Ang mga social workers naman mula sa CSWDO at mga barangay ang humahawak ng mga cases ng mga rescued mendicants. Ang purpose mo sa case management is mahatagan o sakto nga intervention. Ang bata o ang pamilya usually registered social worker nagakandak in the barangay. So tanan 26 barangays na mo dili na may assigned social workers. So katong mga dagko gani, in fact katong mga dagko nga barangay gi-augment na puto sila og additional social workers to help them in the case management process. Sa ilang taong pagpapatupad ng rescue operation sa kalsada ng Anti-Mendicancy Ordinance, natutukan rin ba kaya ang panguhuli sa mga nagbibigay ng limos? Balikan natin ang mga residente kung sila ba mismo nakakita ng mga pinatawan ng multa dahil sa ordinansang ito. Wala pa pud ko'y nakita, sir. Oo, wala pa pud ko nakasaksi inanang. Wala. Wala pa akong nakita. Wala akong nakita. Saka dito ang Jensen, hindi may fit sa mga ganyan. Una kay nagatuyok man na ang patrolkal, ginakuha na sila nga, ginabalik. So far wala sa akong pila ka years nga sa media industry. Wala ko'y nakita na kwan. Pero daghang mga interviews nga ingani ang dapat buhaton, ingani ang dapat buhaton. Especially kay ang CSWDO, sila ang nagbantay or sila ang kwan nato mga bata nga mga badyaw na sila programa sa una nga kwaon ng mga badyaw ibalik dito silang lugar. But then after pila ka adlaw, mubalik gihapon sila, especially panahon nga mahapit ng Yuletide season. Wala pang reported cases ng nagbibigay ng alms doon sa mga mendicants. But pinapaigting natin yung information dissemination that you can give anything to our street dwellers, no? Huwag lang cash. Hindi naman pinagbabawal ang pagbibigay at ang pagtulong dahil nature natin yon as Filipinos, ano? Pagbibigay ng pagkain, bigay ng damit, kung gusto nyong tulungan na bigyan ng tulugan, pwede rin. But as to monetary health assistance, i-reduce natin yung dependency. Sa ilang taong pagpapatupad ng Anti-Mendicancy Ordinance, may mga na-rescue na mga nanlilimos. Ngunit wala pang nahuhuli na nagbibigay ng limos at napagmulta. Upang matigil na sa pabalik-balik na panlilimos sa kalsada ang mga rescued mendicants, ano nga ba ang hiling nila upang matigil na sila sa gawaing ito? Ang gusto nga mo yung pangatag sa gobyerno, mga yung kapital ba? Yung kabalugan yung kapital. Kapital, akong sarili. Asa kayong sarili, akong bana ba? Yung... Gusto ko magulo sa mga lugar. Sa Malaysia. Ito, kapag pagkabaw pa ko, hindi kami dito sa Malaysia. Maglabandera ko, gusto ko plato dito sa Malaysia. Ngayon na ako na sa gobyerno, ayaw natin magkatagta ko. Basta pwede na sa ako makalimos. Kana lang, basta makalimos ka lang. Mga limos lang ako. Pasagdan ka Hindi na ito kuhaon na ako sa gobyerno. Kuhaon na ako na sa pasahero. Unang-una, nakita na mo diha sa Carison nga wala din sila source of income. Number one is ang skills. Wala din enough skills to generate income. May mga pamilya, no nga po, brigid kaayo, pero kaya man nila itaguyod ang ilang pamilya because they have the skills. Pangalawa is educate sila of the role sa behavior manggod isod kaayo siya yan. Saka once nakita namo ni nga kani ang problema nga kinahanglan ni address, diri mi una magtuto. So once capable na ang family to run their own small business, sari-sari store, magtinda diha barbecue, whatsoever, pwede man mag-ayuda ang government for livelihood. Naanami mga family nga recipient na of the SLP, Sustainable Livelihood Program of the DSWD.
Pero it takes two manggod ang paghimo sa intervention ug dako nga contribution dia ang readiness sa family. Bukod sa iba't ibang sangay ng gobyerno, nariyan rin ang mga pribadong sektor at mga non-government organizations na nagbibigay tulong sa mga street children at families. As a volunteer, I've always believed kasi when you conduct programs or activities, hindi kasi dapat siya limited sa iisang activity lamang. Or like, people often talk or people often say na kapag namimigay ka or kunyari, if you have a, let's say, feeding program on a one-day basis or a one-day event, enough na yun. I honestly believe that us in the organization, you have to always consider a sustainable solution for a certain issue or a problem. Hindi sapat na namimigay ka lamang, hindi sapat na nagbibigay ka lang ng food lamang, but rather, you have to really see it as a whole and as a holistic approach. Kung may babaguhin o kailangang palakasin sa pagpapatupad ng ordinansa, ito ang opinyon nila hinggil dito. Lagyan nila ng mga naka-assign sa kada isang area. Kagaya o pangabuyan. So, dili na to sila magkita nga mangayo. So, mean to say, wala na tayo obligasyon po. But nga nugang hipo ng balaod, para at least maingon na to nga dili masayang ang ilang gimuhimo nga ordinansa. Kaya usually namo yung mga ordinansa kapakitang tao lang, humot lang, but then wala. Maging ang mga law enforcers at social workers na nagpapatupad ng ordinansa ay may suhestyon rin. As of the moment, effective pa man siya. Pero nakita lang namo nga kinahanglan i-improve provision sa penalty. Gamay ra gid kaayo. When it comes to 2,000, kaya naman na nila i-provide kung gusto man gid nila. Unlike sa uban nga penalty, dagko gid kayo 80,000, 40,000. So medyo may ngikon gamay. Even sa kaning mga manghatag o limos, katong tong person nga who give, no? 500 pesos lang ang penalty kung makitaan ka. So medyo gamay ra gid siya. So dili siya maka-enforce. Dili siya maka-enforce. What I can share is that meron sana siyang mechanisms and further interventions. Aside from rescuing them, anong pwedeng pang may ano siya tatagal? Sustainability of mechanisms on MNDs. Madaling sabihin pero mahirap gawin. It's not only a policy issue, it's cultural. So, dapat these children na rescue natin from the streets that are mendicants ay they should be in school. But it's about educating also the parents. Kailangan yung mga bata, puntahin talaga sa lahat. Tulungan ng ating street children. May pangarap yan sila. Buhayin natin na kanilang pangarap. Bigyan natin sila ng pagkakataong makapag-aral. Hindi dyan sa daanan at humihingi ng pera. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay, patuloy ang pag-asa at determinasyon ng mga street beggars sa Jensan na baguhin ang kanilang kapalaran. Sa tulong ng pamahalaan at ng komunidad, naway matigil na ang panglilimos nila para lang magkalaman ng tiyan at tuluyan na nilang makamit ang magandang kinabukasan.